So guys, may konting i-share ako sa inyo guys kung paano ito ikuanto yung guys, yung groove coupling. Ito, groove coupling guys. Pati dito sa tubo. Yan, groove coupling guys. Una guys, kailangan siguraduhin nyo guys na ito malinis to guys. Kasi kung may dumi ito guys, pagdikit dito, paghigpit mo ng tubo guys, paghigpit mo sa coupling guys, baka may mga dumi-dumi sa bakal ito guys, mabutas yung seal niya, yung rubber seal niya, mabutas to. Kaya kailangan malinis to, at saka ito malinis. O kaya dito guys, kailangan din ito hindi matalas. Okay. Guys, ito na guys, para mas madali yung pagkakabit nito guys, ganito mo lang guys, pasok mo sa loob guys. Yan, guys. Kasi ito guys, matigas-tigas tong rubber nito guys. Mas maganda kung may sariling kuan kayo guys, pagpadulas nito guys. May special na pa nito guys, liquid na pagpadulas nito guys. Para mas madali, mas mabilis yang may pasok. Yan, ganito nyo guys. Bago. So guys, mas madali yan guys. May pantay mo yan guys. Para yung sa pangalawang tubo, mas mabilis mo na lang siya kakabit at maiwasan mo rin din ito mapunit. Kasi pag sa ganyan, naka-riser yan, paano pag idugtong mo yung isa guys? Pag ganyan, kung nakausli itong rubber niya guys, nahirapan kaya. Ganyan, katulad yan, nakausli yan guys. Ganyan guys. Yan guys. Guys, kaya kang pangalawang tubo, pagpasok mo guys, mabigat yung tubo kung mahaba. Sigurado yan, ito guys, mapunit to. Kaya kailangan, ganito mo na lang, pantay mo na yan. Para iwas punit sa seal natin, sa rubber seal. Ayan yan. Guys. Yan, so. Mabilis na yan guys. Yan. Angat mo yan guys. Pati yung sa Cosmin, ganun din ang gagawin nyo. Ito, pang riser na kaganito eh. Iwasan yan, mapunit yung rubber seal natin. Oh, yan guys. Guys. Ayan guys. Tapos, lagay itong coupling niya guys. Ayan guys. Tigas yan guys kasi walang padulas tayo guys. Guys. Tapos dahan-dahanan mo na lang yung pasikip. Lalong wala kang padulas. Kasi kung biglain mo yan guys, baka pupunit din yung bus. Ayun, mapupunit yung rubber seal. Guys. Okay na guys. Yan, sikipan mo na lang guys yan.
Higpitan mo lang yan guys. Dandahan mo na lang sa paghigpit yan guys. Huwag mong biglain ay sa bisis lang ihigpitan mo dito. Kailangan pantay. Salitan yung pagpahigpit mo. Nice. Ito palang kinabit ko na coupling guys. Flexible coupling to guys. Ito yung isang klase na coupling, flexible. Ito pang ilagay to sa mga pump. Kasi gagalaw na yung pump pag umaandar. Yung isang, yung hindi flexible, itong ganito, naka-slanting pa ganyan, parang nakalock siya. Yun. So, wala akong iskuhan dito, i-stock. Wala. Yan. Salitan yung pagpahigpit mo guys. Pagkadahan-dahan siyang sisikip. Hindi siya bigla ang sisikip yung sa kabila. Kabila nakabunga, nakabukaka pa. Yan. Guys. Yes. Nice. And guys, yung pagdidemo ko guys, sana naintindihan nyo guys. Yung sa mga baguhan lang sa pag-install ng mga coupling o mga tubo. Sana may manatutunan na kayo ng kunting kalaman sa aking pagdidemo. Sa akin, kasi ako dito, nandito lang ako sa fabrication. Kunting kaalaman lang din yung sa akin. Hindi ako talaga sa site. Fabrication worker lang talaga ako, welder, as ka fabricator. Kung ano-ano pa mga gawain dito sa loob ng fabrication sa shop. Lahat ng mga gawain dito, pwede kong gagawin. Ganito ang trabaho pag nandito tayo sa fabrication. Kailangan hindi ka mamili ng trabaho. Kasi kung mamili ka ng trabaho, sabihin mo ayaw ko yan, hindi ko man trabaho yan. Hindi mag-standby ka maghapon dyan kasi walang papel na binibigay sa iyo. Walang gagawin. So, yan na guys, tapos na guys. Mahigpit na yan guys. Guys. Guys, 0-0 yun guys. Oh. Guys. Low guys. Ayan. Ultimo yung sa pag-groove nito, pagpuputol guys. Ito yung mga ginagawa ko dito sa loob ng fabrication. Ayan. Kumbaga, yung trabaho ko dito. Multiple. Hindi lang nag-iisa, kundi marami. Okay guys, salamat guys sa pagtanonood. Sa susunod. Nice. Nice. So, higpit na yan guys. Ito kasi yung ginagamit ko guys, yung mayroong visitor dito na kailangan magdidemo.
ako din yung nagde-demo guys. Yan, salamat guys sa pagpanonood.